Ang magulong protesta sa Los Angeles. Ilang araw nang hinahanap ng ICE ang mga illegal na TNT o tago ng tago sa California. Nagdulot ito ng malaking gulo sa buong lungsod. Daan-daan na ang inaresto, ilang pulis na ang nasaktan, habang ang mga gusali sa syudad ay pinaginitan. Yung iba pinasok at meron namang ninakawan. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang dumating ang ilang libong National Guards at daang-daang mga pulis mula sa ibang distrito. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa gitna ng kaguluhan, isang Pinoy ang nahuli ng otoridad. Hindi lang siya TNT. Ayon sa ulat, isa itong masahol na kriminal. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mula pa noong umupo sa pwesto si Donald Trump sa muling pagkapangulo ng Estados Unidos, nangako ito na huhulihin at ipababalik sa kani-kanilang mga bansa yung mga walang papeles. Kahit na may green card pa yung iba, hindi sila pinahihintulutang manatili sa Amerika. Pinahayag ng administrasyon na ang unang hahantingin ng Immigration and Customs Enforcement o ICE ay yung mga masasamang loob o mga kriminal na nagtatago sa bansa. Hindi nagtagal ganun nga ang nangyari. Pinahayag ng Homeland Security noong 19 ng Mayo 2025 na hinuli ng ICE yung mga illegal aliens sa bansa, kasama ay mga rapists, kidnappers at mga gang members ng Tren de Aragua, MS-13 at Mexican Mafia at marami pang iba. Matapos ang ilang linggo, pagpasok ng buwan ng Hunyo, nabigla ang mga taga-syudad ng Los Angeles sa California. Biyernes ng umaga, ika-6 ng buwan, nagsagawa ang ICE ng isang operasyon sa bandang ibaba ng lungsod para manghuli ng mga immigrants na walang nararapat na dokumento. Wala masyadong abiso mula sa pamahalaan ng dumaan pababa sa munisipyo, kaya marami ang nagulat. Pero ito ay sinadya upang hindi matimbrihan yung mga huhulihin. Una nilang tinarget ay mga walang dokumento sa lugar ng Compton at Paramount. Nang nagsimula ang operasyon, tila pang militar ang dating. Nagsibabaan sa sasakyan ng mga tauhang kumpleto ng suot na riot gear na parabang giyera ang susugurin. Ika-6 ng Hunyo, Biyernes ng umaga, mabilis na kumalat sa social media ang pagdating ng ICE enforcers sa Fashion District ng LA, malapit lang sa downtown. Lumabas sa lokal na balitaan ng operasyon at nabahala ang mga taga roon na may mga pamilyang pinaghihiwalay, may mga manggagawang inaaresto at pati mga nakatambay ay pinipuwersang paaminin. Gamit ang social media, nagtawag agad ng protesta ang mga NGOs, katulad ng mga immigrant rights groups at mga aktivista. Meron pang protestang naganap sa harap mismo ng opisina ng ICE. Ang hinaingay, masyado raw malupit at mapolitika ang motibo ng raid. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libo na ang nagtipon at isinigaw ang kanilang hinaing. Dala-dala ay mga placard na may nakasulat na "No human is illegal" o walang sinumang tao ay illegal. Yung ibang nakalagay ay "Abolish ICE" o buwagin ang ICE. Sangkatutak ang sumali sa protesta: babae, lalaki, kabataan at kung sino-sino pa. May mga estudyanteng nag-walk out sa kanilang paaralan, manggagawang nag-strike sa gitna ng trabaho, at mga kilalang personalidad sa lungsod, kasama pati lokal na opisyal ang sumuporta sa protesta.
Tahimik naman noong una, pero para itong kumukulong mantika na bigla-bigla na lang tumilamsik. Ang maayos na protesta ay nagmistulang people power. May mga na-vandalize na kotse sa kalsada at may mga tindahang pinasok at ninakawan ng paninda. So much for peaceful protests, sabi ng iba. Imbis na kumalma ang sitwasyon, mga 6:00 ng gabi nagsalpukan na ang mga nagpoprotesta at ang tauhan ng ICE at Homeland Security. Mga 8:00 na ng gabi nang dumating ang puwersa ng LAPD. Lumabas sa X ang pahayag ng iba't ibang miyembro ng syudad. Yung iba ang sinisisi ay ang kinauukulan dahil raw masyadong agresibo ang tugon nito laban sa protesta. At yung iba naman ang tinuturo ay ang mga sumusuporta sa mga illegal immigrants. Sino man ang may kasalanan, nasindihan na ang mitya ng paputok. Sabado ng umaga nagkalat ang otoridad sa kalye. Pinasara ang ilang kalsada habang maingay ang protesta. Makikita sa ilang video ang habulan ng mga hinuhuli sa Compton, sa Paramount, sa Alameda at Temple Streets. Pero simula pa lang iyan ng mas matinding kaguluhan. Linggo ng umaga lumala ang sitwasyon dahil nagpadala si President Trump ng 2,000 tropa ng National Guard nang walang pasabi sa munisipyo mismo ng California. Pinahayag ng US Northern Command sa X na bahagi ng 79th Infantry Brigade Combat Team ay parating na sa lugar ng Los Angeles. Dahil dito, lalo lang tumindi ang tensyon. Inakusahan ng mga tauhan ng ICE kasama ng administrasyon ng paglabag sa kalayaan ng mamamayan at karapatan ng mga imigrante. Malinaw na merong politika sa likod ng mga nangyayari. Mukhang hindi na ito basta-basta tungkol sa mga taong walang papeles o dun sa mga walang dokumento. Ito ay tungkol na sa mainit na bangayan ng mga Democrats at Republicans. Pinuri ng iba yung hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Pero hindi lahat ay sumang-ayon. Kasama ang gobernador ng California na si Gavin Newsom. Ayon sa politiko, tinawag ng gobernador ang pagpapadala ng National Guard na hindi ito alinsunod sa batas. Sinabi ng opisyal na dapat ay ihinto ang operasyon at ipaubaya na lang sa pamunuan ng syudad ang pagpigil sa mga protesta. At sinabing, politikal lang ang motibo ng administrasyong Trump at hindi ang tamang hakbang. Gayunpaman, itinuro ang Title 10 ng US Code na nagbigay ng pahintulot sa Pangulo na magpadala ng militar sa gitna ng rebelyon, katulad ng nangyayari ngayon sa LA. Lalo pang lumagablab ang apoy nang sabihin ni FBI Director Kash Patel na parang sinakop ng mga kriminal ang Los Angeles. At nagbanta siyang pwedeng umaksyon ng FBI kahit walang pahintulot ng lokal na pamahalaan. Nagsagutan din ng ilang opisyal kasama sina Tom Homan, ang border czar ni Trump, at Mayor Bass ng LA. Matindi ang gulo sa mga kalsada. Isang Australian TV reporter ang tinamaan ng rubber bullet habang nagre-report ng live. At isang British photojournalist ang malubhang nasugatan dahil sa sponge bullet. Dahil dito, nagbigay ng babala ang Philippine Consulate sa mga Pinoy na iwasan ang magulong lugar sa LA. Pero sa gitna ng matinding peligro, isang Pilipino ang nasingit sa eksena. Matapos ang ilang araw, maraming TNT ang nahuli kasama ng mga kriminal at miyembro ng mga gangs. Pero nagulat ang marami sa pagkakaaresto sa isang Rolando Veneracion Enriquez. Ang pahayag ng kinauukulan na ang target nila ay yung mga may rap sheet o yung may mga malubhang criminal record. Pero kung titignan naman ang litrato ng 55 taong gulang na lalaki, napakalumanay nito
at mukhang hindi kayang gumawa ng anumang kasamaan. Maliit lang siya at medyo payatin. Bakit nga ba ito napagdiskitahan ng kinauukulan? Sabi ng iba ay nagkamali sila ng hinuli. Nagkasimpatya naman ang Filipino community sa lungsod sa pagkakaaresto ni Rolando o Rolly, ang binansagang Pinoy babyface ng LA. Batay sa pahayag ng Homeland Security, inaresto si Rolando Enriquez dahil raw bukod sa illegal immigrant ito sa California, may kaso pa siyang pagnanakaw sa Ontario. Nasintensyahan ito ng 4 na taong pagkakakulong dahil sa tinawag na CA o pang-abuso sa isang bata. May kaso din ito sa Pomona na panggagahasa gamit ang isang bagay na ipinasok sa maselang bahagi ng kanyang kalambingan. Nasintensyahan din ito ng 37 taon sa isa pang pang-aabuso. Hindi man idinetalye kung anong klase ng pang-aabuso sa bata ang ginawa ni Babyface Rolly. Siguro talagang masahol ang ginawa nito dahil kasama siya sa tinaguriang worst of the worst. May mga nagsasabi na ang paratang kay Rolando Veneracion Enriquez ay hindi totoo at marahil ay napagkamalan lamang ito ng Homeland Security. Subalit pati otoridad sa Pilipinas ay nagpahayag na rin hinggil kay Babyface. Ang sabi ng Philippine Consul General na meron niyang mga kaso ang lalaki. Pati ang Inquirer at Business Mirror ay ganoon din halos ang sabi na meron niyang criminal history si Rolly. Ano't ano pa man ang detalye hinggil sa nakaraan ng Pinoy babyface ng LA. Medyo hindi maganda ang katayuan nito sa kamay ng Homeland Security at Immigration and Customs Enforcement. Pero kung ito ay madedeport sa Pilipinas, malamang sa malamang, sa bilibid ito, sisikat ng tuluyan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang magulong protesta sa Los Angeles ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ilang araw nang hinahanap at hinahabol ng kinauukulan ang mga kriminal na tago ng tago sa California. Nagdulot ito ng malaking gulo sa buong lungsod. Daan-daan na ang inaresto, kasama ang isang Pinoy na mukhang inosente at tila hindi kayang gumawa ng masama. Pero ayon sa ulat, kasama siya sa pinakamalubha sa listahan ng Homeland Security. Kung kaya, hindi ito pinaligtas. Hindi batang sabi, crime does not pay. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.